Hi guys, and welcome back po sa Therapage Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope. Hi! Para sa may mga sun, moon, at rising na Leo. May makulit po. Diyan ka. Inaabot niya yung ano eh. So, kung bago po ka sa ating channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, importante kasi to. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. You have your free will, so use it wisely. Kung kailangan nyo po ng private reading, spell works, or gusto nyo pong mag-send ng donations for support, you can message me in our Facebook page. And you can also send it, you can send donations via Gcash or Maya. The number is in the, and the link po ng page natin is nasa description ng ating video. And for those po interested na magkaroon po ng access sa ating tawag dito, nawala akong good kasi ni Abo, sa ating extended readings. So, kumbaga mas malalim na po yung readings po nun. You can click the join button sa baba. Magkakaroon kayo access sa exclusive videos for members only. Okay, Leo. So, ano ba meron? So, we have here is the 8 of Swords and Regeneration. Okay, so huwag ka magtataka na talagang kumakati yung utak mo. Huwag ka magtataka na ang likot ng pag-iisip mo lately. It's part of a cleansing process na ginagawa ng universe kasi para sa'yo. So, what is this cleansing process? Dito. It's all in the mind. Sabi nga nila one of the isa sa mga battlefields natin is yung utak natin. What do I mean by that? Yung tinatawag na yung mga double-mindedness, yung doubts, ayan. Yung dito siya. Kasi andoon na yung mga daming what if, paano kung, ayan. Yun yung mga nag-hold back sa'yo eh. Before. So, eto na siya ngayon. Ito na yung moment na kung saan it's time for you to expand. Oras na para magkaroon ka ng better mindset. So, ina-align lang ng universe yung pag-iisip mo. Now, with the card of regeneration, kaya huwag ka magtataka, di ba? Parang may mga tao na biglang parang medyo na-distant ka sa kanila or nilayo ka ng universe. It's because andoon na na hindi sila helpful na sa'yo. So, it's time to cut them off at tulad ng parang butiki na naputulan ng buntot, nag-regenerate. So, this time, mag-grow yung universe ng new connections para sa'yo na magiging helpful din dito sa mindset mo. So, we can call it actually, sa mental health mo din. So, which is a good thing. But what is crossing you? So, meron tayo itong Two of Cups and Milk and Honey. Dude, hindi dahil matagal mo nakakilala, dapat i-consider mo yung time. Kasi, tandaan mo, minimum hindi. Ang dami mong kakilala na gusto mo talagang tanggalin sa buhay mo kasi wala sila naging ambag. Di ba, Abo? Wala sila naging ambag sa'yo. Andoon na yung tipong, parang silang linta na kinukuha nila yung mga good things sa life mo. And andoon na masyado mong kinoconsider yung mararamdaman nila, masyado mong iniisip yung pwede mag-epekto sa kanila, ang tanong, sila ba ginagawa yun sa'yo? Diba? You gave up a lot, you invested a lot, andoon na andoon na may mga iba sa inyo, you have people na, swerte nyo ngayon, iba sa inyo, may mga taong napagsasabihan kayo ng yung totoong nararamdaman nyo na parang feeling nyo na a-abuse kayo, na used kayo, andoon na parang ginagamit na lang kayo, na parang, minsan ni thank you, wala. Bravo, di ba? So, huwag ka magtataka na mawawala sila. And, this is also a challenging time para sa'yo. Sorry. This is also a challenge time, an opportunity actually, para i-claim mo or andoon na, anong ganun term, na i-recognize mo yung mga tao na andyan lagi, yung tipong i-message mo, parang tagabantay ng mundo, lagi nagre-reply, consider them. Kasi ibig sabihin nun, they value you.
ito na yung moment na yung prioritization mo din, ayusin to ng universe. Because there are people who are treasures eh. At minsan hindi natin napapansin sa sobrang kakahanap natin ng kung ano-ano. Na yung kakahanap natin sa basura, hindi natin nakikita, itatapon na pala natin yung mga diamante at ginto. So let's check, ano ba yung, desire card, 10 of Cups, and breathe. So, saan mo gustong pumunta? Sa rin eh, for travel. So, what is it that you want to do? Ano ba yung, meron kang escape na gustong gawin eh. Meron kang, kumbaga, it's an emotional escape that you would like to experience. Kumbaga, hinga lang. Yung tipong, yung tipong pasandal, pwedeng pa-moment naman, pwede bang this time maging siguro, pwede bang maging emotional ako for the meantime? Mahirap maghanap ng ganong klaseng tao in this world, Leo. Kasi natural sa mga tao na maging selfish. Yung iba, selfish sila is because they're protecting their inner peace, which is understandable. Pero, may mga kilala at marami ka din kilala, na selfish kasi wala silang makikita sa'yo. Diba? Parang andun lang na, okay, kakilala mo sila or kilala ka lang nila kasi may kailangan sila mula sa'yo or meron sila makikita mula sa'yo. This is an opportune time. Kasi, siguro pwede ko silang tawagin na emotional vampires eh, sabi ng 10 of Cups. Kasi, they need you more kumpara sa you need them. Mas kailangan ka nila kumpara ikaw kailangan mo sila. Kaya mo mabuhay kahit wala itong mga to eh. Nasanay ka lang na concerned ka sa kanila. Nasanay ka lang na binibigyan mo sila ng attention at panahon. But this time, it's time for to part ways. Time na para to cut the cord. Ang dami mga gusto tanggalin ng universe sa life mo. Hindi, yung iba naman kasi tatanggalin literal na ilalayo ka, yung iba naman medyo i-distant ka lang. Kasi sila para sa mga bara ng daluyan ng pagpapala. So, yun na nga. It's time for you to listen to the flow of the universe. Well, your base card or your foundation mo is Strength and the card of Young. Hirap maging strong, no? Lalo kapag alam mo nanghihina ka na. Ang hirap na magpakatatag na alam mong sugatan ka. At ang nakakainis dito, ito I get you kasi dito sa part na to. Ang nakakainis dito, yung mga tao pa, sila pa yung feeling na kawawang-kawawa. Pero ang totoo parang sabihin natin na tusok lang sila. Habang ikaw naman, yung nagko-comfort, ang dami mo ng saksak, ang dami mo ng tadtad. It's hard to be strong. Kasi being strong, you need strength, you need inspiration. And andoon na hindi ko alam sa mo hinuhugot. Yung strength na yan, yung inspiration na yan to be strong all the time. Pero, yung sabi nga ng universe, then sa'yo, walang masama na ipakita natin yung ating weak side. Ipakita natin yung emotional side natin. Ipakita din natin or sabihin natin na pagod ako. Because it's just being honest eh. Walang masama doon. Your past na medyo prominent pa is the 5 of Pentacles and Serendipity. Well, congrats kasi ang dami sa inyo. It's either nakalabas na or nasa process ng paglabas ng financial difficulties. Well, challenge na rin to. Take it as an opportunity to challenge yourself to learn financial education. Paano ba magpaikot ng pera? Paano ba mag-accounting ng sarili mong pera? It is, paano magkaroon yung moment na alam mo paano papaikutin to para hindi ka nahihirapan in the long run. Remember, ang daming ito na nagsabi din,
you need to be strong. You need to fight for what you need to fight. So, isang opportunity ito. Take a time, sinasabi ng universe, na aralin mo yung influx and yung paglabas ng pera to help you make sure na hindi din ubos biyaya, that you are also saving for rainy days. Okay? Ito ka nga, Abu. By the way, si Abu pala po, ang anak ni Mikay. Abu kasi short for abundance. Ay, wala ka. So, possible future ng ikaw. So, we have here is the Four of Wands and come to the edge. You know what? Sabi nga nung isang station ID before, family is forever. Totoo. Pero this is one thing I've learned din tungkol sa family. Hindi lang pag sinabing family, yung biological o yung kadugo mo. That's one type of family. Meron ka isa pang pangalawang klaseng pamilya. Ito yung mga pamilyang pinili mo. Like ito, si Abu. Pinili ko maging kasama sila. Family ko siya. Mga kaibigan natin. Those are the families na kailangan mo din bigyan ng panahon. And the third is your spiritual family. This is the universe. Ito na yung universe. Ito na yung ano mang gusto mong itawag. Ito na yung si God. Ito na yung guardian angel mo. That is also your family. Spiritual aspect naman. So, andoon na gagawa ng way ang universe to bring you doon sa mindset din and sa reality na, ay, kailangan kong bigyan itong tamang panahon. Kailangan kong mag-invest dito. And ang nakakatawa dito, as you come to the edge kasi, yung mga negative people na parang linta lang, mapapalayo ka eh. Kaya when you come to the edge, andoon na you are going towards the more beautiful scenario. Di ba parang pag sa bundok, try mo makiat dito sa Baguio. Kapag nandun ka sa may edge ng mga bundok, like sa Mines View, di ba? Or doon sa To the Moon, pag nakita mo, ang ganda. Na para magpapaisip ka, bakit hindi ko pa sinubukang puntahan to? Or bakit hindi ko sinubukang tingnan mula dito? And that's where the universe is bringing you. So, nag-resonate po yung reading sa inyo. Tanda, meron po tayong extended readings. So, to have access to it sa mga exclusive videos natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So, tuloy natin yung reading mo. Let's check your physical environment. Three of Pentacles and Community, number 8. Alam mo, okay lang magsalita ng masakit. Yes, I'll repeat. Okay lang magsalita ng masakit. Lalo kung kailangan na. Kasi, oo, hindi kasi pantay-pantay yun. Pantay-pantay ang pag-unawa ng mga tao. Minsan, alam mo yung paulit-ulit mo na in-explain. Ginamit mo na lahat ng synonyms doon sa dictionary nyo. Napagod na sa yung Google kakabigay sa'yo ng mga ibang terms. Hindi pa rin mag-gets. Minsan, okay lang magalit eh. Okay lang magsalita. Even doon sa mga tao na hindi yung mga tipong sinabi mo lang hindi pwede, lalaban pa din. But be mindful na yung mga sasabihin, gagamitin mo ding salita is hindi naman siya nag-design para basagin o pinuhin yung tao. Isipin mo din, kung ikaw yung sasabihan nun, will you also be encouraged? Bigyan kita ng style na ginagawa ko nun, nung nasa BPO ako, kapag nagko-coaching. Ang tawag namin doon is sandwich method. So, sabi natin may mali siyang nagawa. Before ko sabihin sa kanya yung maling ginawa niya, sabihin ko muna yung magagandang bagay. Okay, maganda yung naging attendance mo and adherence mo in the last 2 weeks. So, it's within the parameters above average pa din. Your average handling time is also below, it's also within target, so we're good. However, ito napapasok na sa sandwich, the negative side, or I call it as room for growth. However, sa quality natin kasi, medyo bumaba ka. So, if you notice, and explain ko na, ganito kasi ganito. Then, sandwich method, iaangat ko ulit. Ito yung pwedeng gawin natin para maiangat to. Mahabang proseso, pero it will help to prevent a lot of future problems. Hindi ka na maulit na may inis. Ngayon, kung hindi niya maintindihan, well, hindi natin sa klaw yun. Baka kailangan na ng vitamins. So, you can use that method
para to relay, to make a correction doon sa mga tao. Or yung isang ginagawa ko, kaya minsan may mga kaibigan akong takot, naloloka sila. Pag nag-aya ako na kain tayo sa labas, libre kita. Kasi they know, may sasabihin ako na i-correct ko sila. Di ba? Ang hirap magsalita kapag, ang hirap namang, ginawa ni libre ako, tapos bila akong kinorek, parang hirap magsalita kasi nakakahiya, kinain mo na yung pagkain ni libre. I mean, ano lang, kumbaga, yung binala sa'yo, did something good, meron ka ibabagsak na yes, negative, pero at the end, makakatulong din sa kanila. And sa'yo din, kasi nga, hindi ka na ma-frustrate na paulit-ulit na sinasabi mo na, ito yung dapat gawin. Now, let's check here, your emotional environment. We have here is the Ace of Wands, and number 26, happy. Yes, totoo. Sabi ko nga doon sa isang, may nagtanong sa akin before, sabi niya, how do you define happiness? Sabi ko, parang Pokemon. Ha? Sabi niya, bakit? I choose you. I choose happiness. I don't need to wait for happiness to come into my life. I can choose happiness. Kasi even the small things, like ito, yung nakikipagkadal ako nakikita nyo, nakikipagkadal sa akin si Abu. This is already for me happiness. Small things. Andoon na, nakakatuwa kasi yung heart mo na open ngayon doon sa reality that you can find joy, you can find happiness sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng angle ng buhay mo. And continue doing that kasi yun yung isa sa mga core ng manifestation eh. Pansin mo, kapag happy yung heart mo, you also have good thoughts. At ang ganda din ng mga sinasabi at ginagawa mo. Ending, ang ganda ng flow, ng energy na nangyayari sa'yo. Pero kabaliktaran kapag negative yung emotions mo, ganun din, negative din yung mga aspects. It's because this is where creation is happening. Ito nagsisimula yan, yung manifestations natin. Kaya yung mga tipong, I claim, I manifest, kulang yan. It should start here. Emotions going to papunta sa isipan mo and then through your words and actions. Then, bahala si universe, gagawa ng mga bagay. Gawa tayo ng video next time explaining how to manifest. Okay. Ngayon, tingnan natin dito yung hopes and fears mo. So, we have here is the 8 of Cups, tsaka si Thinker. Okay. Ang dami sa inyo hindi man lahat, pero may maiba sa inyo may mindset, kaya hindi nyo makuha yung full potential ng happiness sa life nyo. Andun kasi na may mindset kayo, na bawal maging masaya sobra, kasi baka maging sobrang malungkot ako. No, don't do that. Hiram tayo ng terms sa Theta Healers. That's what you call as self-curse. Sinumpa mo na yung sarili mo, nilimit mo agad yung sarili mo. So, pag sumaya ka ng masaya-masaya, kailangan magiging malungkot na malungkot ka afterwards? No. Sabi nga even Jesus said the thief comes to steal, kill, and destroy. But sabi niya, I came to give you life that you may live it to the fullness. O, asan doon yung sinasabi natin, yung isip natin na kapag naging masaya, kailangan sobrang malungkot. Ang gusto nga ni Jesus, di ba? That you may live your life to the fullness. Think about that. Pero natin ano yung possible future mo. Okay, so we have here the 2 of Wands and soulmates. Pag sinabing soulmate, hindi jowa agad maghulos dili kayo. Well, what I'm seeing here kasi sa possible future is that ang daming, since iba naghahanap ka ng desire card mo ng pwede mong masandalan, pwede ka maging emotionally honest, pwede mo ipakita yung weakness mo. Ibibigay ng universe. However, it will require, isa sa mga requirements ng universe is kailangan mo lumabas dyan sa comfort zone mo. Kailangan mo lumabas dyan umalis dyan sa mindset mo. Ayan, babalik tayo doon sa, doon sa unang mong card. Kailangan mong i-let go yung mga nilalang, mga tao, na hinahatak ka pababa or hindi ka hinahayaan mag-grow. And this is the time the universe is waiting naman sa decision mo na gumawa ka ng paraan para makagalaw ka at makalabas ka mula dyan sa panikala na meron ka. Okay? Pero kailan ba mangyayari ito? Well, we could check natin sa extended reading, which is, ito na yung cards for the extended readings. Okay.
So guys, I hope nakatulong po yung readings sa inyo. At tandaan, the readings are for guidance purposes and use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, like this video. Ngayon, kung gusto nyo pong magkaroon ng access for the extended readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. For spell works and private reading, and even donations, the link and the number is in the description of the video. Maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope magkita tayo soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon. Goodbye for now.